Purihin ang ating Panginoon. Tayo na ay magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Tayo ay umawit ng papuri sa ating Panginoon. And then, ang opening prayer is, again, it's voluntary. Amen? Amen. Pag walang awit natin, awitin natin ang awit ng Ama namin. Sumasalangit ka, Whatever we're gonna learn today, Father God, to open our heart, open our mind, Father God. Help us, Father God, that as we go to hear your word, Father God, we will help to glorify you, Father God, and help, Father God, to grow in our daily lives, Father God. And Father God, be upon our teacher, Brother Joe, Father God, be upon him,
sweet Holy Spirit. And the Holy Spirit, Father God, we invite you to be upon us, Father God, to be in this place, Father God, to take control of everything that we're going to do. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Salamat po, Lord God, sa oras na ito, Lord God, na kami muli mo ginako sa isang lugar upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan mo. Maghari ka sa aming kalagitnaan, Lord God, at aming pangaral mo lamang ang mainas sa oras na ito, Lord God. Basbasan mo ang bawat isa sa amin, Lord. Lukuban mo kami ng ibanal na Espiritu, Lord God, at tinataboy namin lahat ng gawain ng kaaway sa lugar na ito, Lord God, by the blood of Jesus, Lord God. Salamat po, Lord God, sa magandang araw na ito binigay mo sa amin at sa pagbibigyan ng kalayaan sa amin ng manambahan sa iyo, Lord God. Paunahan mo kami, Lord God, sa lahat ng bagay na aming gagawin, sa lahat ng aming pag-uusapan, pagbumili na yung kalayan sa mga salita sa oras na ito, Lord God. Holy Spirit, have your way. Patuloy natin ang Panginoon at hindi natin ikaw ang pinanagos. Ang daming alay ay
lagi mararanasan niya, Lord God. Pati na rin po si Brother Boy, Lord God. Hindi man namin alam kung nasan sa ngayon o ano ginagawa niya, Lord God. Tutugan mo po sa nung iyong banal na Espiritu, Lord God. Palutin mo sa nung banal na rin, Lord God, upang malayo sa lahat ng gawain ng kaaway, Lord God. Pati na rin po, Lord God, sina Gamit, her family, Lord God, saan man sila naroon, Lord God, ay patuloy mo tugunin ang kanilang pangangailangan, Lord God. And guide mo mga Lord, ang lahat ng kanilang mga needs, Lord. And to Sister Gina, Lord God, we pray, Lord God, sana one time, Lord God, muli ay na makasama namin sila, Lord God, upang makinimbahan tayo, Lord God. Salamat po, Lord God. At tinataas po namin lahat ng mga dalangin namin sa iyo, Lord God, mula sa application ni Ren, Lord God. We pray, Lord God, na pagulin mo ito, Lord God, provide her, Lord God, ang kalahat ng kanyang pangangailangan, Lord God. Biglang po siya ng clarity ng kanyang pag-iisip, Lord God, upang i-choose ang better option, Lord God. Salamat po, Lord God. At sa amin, Lord God, na nangangailangan ng provision mo sa aming mga applications, sa aming immigration papers, Lord God. At ikaw na pong bahala, Lord God, mag-bless sa lahat ng mga immigration officers na mag-review ng mga aming mga papers, Lord God. Lahat ng kailangan, Lord God, ay ikaw po mag-provide, Lord God. Salamat po, Lord God. Si Jesus name we pray. Ayusin natin ang pagkanagkulang.
Lord. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, sabi sa aming ginawin, Panginoon, na kahit kailan, Panginoon, hindi ka ng kayo ang pumupuno, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Kayo ang tumutugon, Panginoon, sa aming mga karaingan, Panginoon. Kayo ang nagpapagaling, Panginoon, sa aming mga karamdaman na dahil nananampalataya kami, Panginoon, na walang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin, Panginoon. Yesu, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan, Panginoon, na pinagkakaloob ko sa bawat isa sa aming Panginoon. Yesu, hallelujah. Maraming salamat po, Lord. We invite you to be with us. Pangunahan po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin na harapan. Thank you, Lord. We are absolutely natin, Panginoon. Holy Spirit, have your way. In Jesus' name, Lord, we can also, Father, to extend your hand, O God, sa family, Panginoon, nila. Bless you, O God, mga Panginoon. Pagpalain mo sila, hipuin mo po, Panginoon, ang puso ni Noman, Panginoon. Kaya so kami, pinataas ko namin sa sa'yo makagpalang kamalga. At nananampalataya kami, Panginoon, na walang imposible sa'yo, Panginoon. Dahil sinabi mo sa'yo sa salita, Panginoon, every time confess, every knee will bow, hallelujah. Kaya so God, claim po namin ito, Panginoon, sa Nomar, Panginoon, ay manunumbalik, Panginoon, ang kanyang init sa kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lalong mag-aapoy, Panginoon, yes, o God, ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon. And we bind any evil spirit, any wise of the enemy to move away from that family right now. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, o God, maraming salamat, Panginoon. Lord, we ask you also, Father God, to bless, O God, sila Eugene and family, Panginoon. Pero, O God, manawa, Panginoon, makatagpo rin po nila kayo, Panginoon. Ma-encounter nila kayo, Panginoon. O, hallelujah. Paalala nila kayo, Panginoon. Yes, O, hallelujah. Ganun din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na taga-warto, O, hallelujah, yung nakasama ko na. Let your blessings, anointings, and unprecedented favor be upon them. Kaya so, hallelujah, sa bawat isa sa aming Panginoon, don't allow, Panginoon, na matapos ang gabi ito, Panginoon, na hindi lumagaling ang aming mga karamdaman, Panginoon, na hindi mo kinakatagpo ang aming mga pangangailangan, O hallelujah. Let your peace beyond understanding be upon us tonight, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ang pag-uusapan natin tonight is yung awit ni King David. Ha? Doon sa Psalms 32 verse 1 to 11. Sabi niya doon na blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Doon sa Psalms 32 verse 1. Mapalad daw, sabi doon sa Tagalog, yung mga kasalanan na pinatawad ng Panginoon. Amen? Kaya nararamdaman natin yun, mga kapatid, pag tayo ay lalong-lalo na pag yung ginagawa natin yung part natin na lumapit sa Panginoon, mararamdaman natin kung yung mayroon tayong hindi na gawang kaaya-aya dun sa harapan ng ating Panginoon, mayroon yung tinatawag na guilt feeling. Sabi nila pastora na may tatatik sa'yo, o kaya may kakalabit sa'yo, may mangungusap sa'yo, o kaya nagbasa ka, makikita mo yung kanyang mga salita. That's the work of the Holy Spirit. At mapalad tayo, mga kapatid, sabi doon sa Psalms 32 verse 1, blessed is those whose transgression is forgiven and whose sin is covered. And then sabi niya sa verse 2, blessed is the man, itong ibig sabihin nun, hindi lang lalaki, kundi tayong lahat na nilalang. In general ito. Kaya sabi niya rito na blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. Kasi ang Panginoon, pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, maski na gaano kalaking nagagawa mong kasalanan, sabi nga doon sa 1 John chapter 1 verse 9, na if you confess your sin, He is faithful and just to forgive your sins and cleanse all unrighteousness.
maski na gaano katindi yung nagawa mong kasalanan, if you faithfully confess your sin sa Panginoon, He will forgive your sin and cleanse you for all unrighteousness. Hindi lang yun. Sabi pa ng Panginoon sa kanyang salita, na pag, Lord, nakasala kasi ako, Lord, hindi na maalala ng Panginoon yung kasalanan natin, mga kapatid. Amen? I remember your sin no more, sabi ng Panginoon. Amen? Kaya sabi niya rito, blessed is the man whom the Lord does not impute iniquity, and whose spirit there is no deceit. Doon sa mga anak niya na hindi nagkakaroon ng madayang espiritu. Amen? Spirit deceit, sabi niya rito. And then, itong pag-aaralan natin, sabi ni Pastora kanina, sabi niya rito, the message from Psalms 32 is a joyful celebration of forgiveness. Ito yung joyful celebration na pag humingi ka ng tawad, makakaramdam ka ng iba yung kapayapaan, mga kapatid. Kesa doon sa verse 32, verse 3 to 4, na pag tinago mo yung kasalanan mo, anong sabi ni Pastora kanina? Doon sabi rito sa verse 1 to 2, sabi niya, the blessing of forgiveness. The passage begin by pronouncing blessed or spiritual happy. Pag blessed pala, ang ibig sabihin nun is spiritually happy. Pag tayo ay pinagpala, yung spirit natin ay masaya. Amen? Kaya sabi niya doon, the person whose sin are forgiven, covered, and no longer counted against them by God. Pag tayo ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon at i-cover tayo ng kanyang presensya. Amen? And no longer yung mga kasalanan natin, kasi sabi nga doon na if you confess your sin, He is faithful and just to forgive your sin and cleanse. Sabi niya, pakalinisin niya yung hindi, maski na may nagagawa kung hindi mo nahisama doon sa pag-ask mo ng forgiveness, lilinisin na rin yun ng Panginoon. Isasama na rin yun ng Panginoon. Amen? If you confess your sin. Kaya napaka-importante nito na i-confess natin. Humingi tayo, maski na maliit lang na bagay na alam natin na hindi, sabi ni Pastor kanina, ilang beses niyang binigkas, hindi align. Maski na maliit na bagay, basta as long na hindi naka-align sa salita ng Panginoon, magkakaroon ka ng guilt feeling. Wala kang kapayapaan, wala kang peace of mind. That's the work of the Holy Spirit. Kinukonvict ka. Kaya, ang gagawin natin is to confess our sin right away. Maski na, maganda pa ngayon, maski na ikaw na yung inagrabyado, ikaw pa rin ang humingi ng tawad. Mas masarap pa yung pakiramdam. Maski na hindi, ikaw na yung inagrabyado. Ikaw ang hihingi ng tawad. Lord, patawarin mo ako. Kung mayroon akong nagawang kasalanan, pati na rin po kapatid ko na nakagawa ng kasalanan, forgive ko. Ikaw na inagrabyado ang mayroong kapayapaan. Pero yung nangagrabyado sa iyo na hindi humingi ng tawad, I tell you, maski na anong gawin niya sa buhay niya, nandun yung guilt feeling. Hindi saka lang matatanggal yun pag ikinonfess din niya. Yeah? Purihin ang ating Panginoon. Nasusundan niyo itong pinag-aaralan natin, mga kapatid. Sabi niya ito, one is the blessing of forgiveness. True happiness is found in a right relationship with God, not in hiding fault. See? Ang tunay daw na kaligayahan, pinatatagpuan doon sa ating Panginoon, sa right relationship natin sa ating Panginoon. Hindi mo pala matatagpuan yung true happiness somewhere else, aside from God only. Amen? Kaya, kung may kakilala tayo na parang, bakit hindi ako ganito masaya na ligaya? Baka wala ang presensya ng Panginoon sa'yo. Baka kailangan mo ang Panginoon. Kasi true happiness, sabi niya rito, is found in the right relationship with God. Not in hiding fault.
Kasi nga, pag nag-ahid ka ng fault, yung guilt feeling mo, yun yung babagabag sa'yo. Dahil yun ang gagamitin ng kaaway para i-confuse ka. Para hindi ka niya bigyan ng kapayapaan. Yun ang magiging entry point ng kaaway. Pagka, maski na, napakaliit naman na kasal, kagaya ng testimony ni Sister Vivian, nagdala siya ng ang daming dumating na grades. Oo. Hindi naman siguro marami naman ito eh. Nagdala siya. Oh, yung guilt feeling, hindi siya pinatulog. That's the conviction of the Holy Spirit. Kaya the following day, dito lang niya ibinalik. Nung ibinalik niya, nagkaroon na siya ng kapayapaan. See? Yun yung pinag-aaralan natin mga kapatid. Na the right, if you wanna tawag nito, magkaroon ng ano yung kuwan natin kanina, masaya na kuwan, sa ating Panginoon lang matatagpuan. Kung gusto mo ng maligaya, lumigaya ang iyong buhay, huwag kang humanap ng pangit. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, kay Andrew lang yan bro, huwag kang maniwala daw. Kung gusto mong lumigaya sa Panginoon tayo, hanapin mo ang Panginoon. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Hanapin mo, isik mo ang Panginoon sa pamamagitan ng bakas at saka daras. Pamamagitan ng pagbabasa mo at pagkapananalangin mo sa Panginoon. That's the only way you can seek God. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Blessing for forgiveness, sabi niya rito. And number 2, ano yung, sino yung nagkukon kanina? Sino yung yung number 2, sabi niya, hindi. Ang number 2 is revival begin with ownership. Yeah. Ano sister? Yan. Sabi niya rito, ito yung sa Psalms 32 verse 3 to 4. Sabi niya, sige, pasahin mo sister. When I kept silent, my bones grew old, for my growing old age, for the day and night your hand was heavy upon me, my vitality was turned not to good of sun. See? Kaya sabi ni Pastor na hidden things destroy strength. Kung hindi tayo humingi ng tawad sa ating pagkakasala, i-destroy niya talaga. Sabi doon sa awit ni King David, sabi niya, when I kept silence, kung hindi ako humingi ng tawad, sabi niya, my bone grow old. Tatanda raw yung kanyang mga buto. Pag nang ibig sabihin nun, manghihina siya. Di ba yung matanda mahina na yung buto? Yun yung mga kasi matanda na siya. Di ba? Tapos pag bumagsak siya, madali na lang ma-fracture yung mga bone niya. Bakit? Matanda na siya. Yeah. Kaya sabi niya dito na, when I kept silent, kung hindi ako hihingi ng tawad sa aking mga kasalanan, sabi niya rito, my bones grow old through my groaning all day long. See? Tuloy-tuloy yan. Habang panahon yan na manghihina. Amen? Pero kung hihingi tayo ng tawad, anong sabi niya dun sa verse 1 kanina? Blessed is those whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Sabi niya rito, blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and whose spirit there is no deceit. Mapalad, sabi niya, yung mga tao na humihingi ng kapatawaran. Amen? Yung nagre-repent, mapalad. Ano yung mapalad? Ito yung mga yung spirit mo ay happy. Ano ibig sabihin ng blessed? Pag tinawag kang blessed, ang spirit mo is joyful. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Pinagpala. Sabi niya rito na, when I kept silence, my
bones grow old through my groaning all day long. Sabi niya in verse 4, for day and night your hand was heavy upon me. Okay? Pag tayo ay may tinatago na hindi natin kino-confess sa Panginoon, ang pakiramdam natin mga kapatid is heavy, sabi niya. Di ba, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Di ba, may mga pag tayo sa expression, parang ang bigat na something is wrong. Doon sa awit ni King David. Sabi niya doon na, for day and night your hand was heavy upon me. Parang ang bigat ng Panginoon ko dahil something is missing. Amen? Sabi niya rito, my vitality was turned into drought. Sabi niya, itong freshness mo, yung parang strength mo, turn into drought. Yung parang nanghihina ka. Yung kalakasan mo, turn into panghihina. Sabi niya, drought of summer. Ang ibig sabihin mo, talagang dry na dry ka. Kaya kailangan natin na kung tayo ay gustong maging mapalad, maging blessed, instead na mag-keep silent tayo, na hindi naman kasi ako yung nauna eh. Siya naman yung nag-grabyado sa akin eh. Nakakaramdam ka pa rin ng bigate. Dahil yun yung pinag-aaralan natin. Kaya maski na ikaw na yung nagrabyado, maski na kayo na yung sinaktan, maski ikaw na yung nilamangan, ikaw pa rin ang Lord, patawarin mo ko at patawarin mo rin siya. Doon ka magkakaroon ng blessed spirit. Amen? Nasusundan niyo yung pinag-aaralan natin. Don't keep silent, sabi niya doon sa verse 3 and 4. Kasi sabi niya, when I kept silent, my bone grew old. Pagkakaroon ka ng mabigat na tawag nito, pakiramdam, yung parang ito yung sabi ni Sharon Cuneta, pasag kong baby. Ewan ko talagang hirap na hirap siguro siya. Bakit? Sino yung si Columbus lang ata nakapasa ng baby, di ba? Atlas. Yung Atlas. Pero si ewan ko, ano bang kwento ng movie niya? Mahirap lang sila nasa Islam. Tapos yung malapit sa Bakansa. Tapos tuwing nangunguha siya ng nangangalakal siya, pasal-pasal na yung nanay niya kasi nagdado. Hindi naman niya naiwan sa bahay dahil may sa daigdig sila niya nagdidig. Ganon sila kahirap. So, kaya pasal na Purihin ang ating Panginoon. Nakala ko yung pasal-pasal niya, yung bigatin ng kanyang pakiramdam, yung pala, yung nanay niya. kahirapan nila sa kahirapan. nanay niya. Pasal niya ang daigdig. Amen? Para pala sa Atlas, ha? Yeah. And then, ano yung sunod doon sa pinag-aralan natin? Revival begins with ownership, sabi niya. Ito yung number 2 is yung the agony of unconfessed sin. Yun yung right term doon. Na pag hindi pala tayo i-confess yung mga kasalanan, alam niyo ba yung agony? Yung napakatinding pasakit. Yun yung agony. Agony of unconfessed sin. See? Hindi lang physical yun, kundi yung spiritual at saka emotional. Kaya ang dami niya na nagpapatiwari ka, patiwakaan. Ano yung patiwari? Upside down. Upside down. Hindi patiwakal yun. Tumbling lang yung patiwari. Una lang yung ano mo pa. Yung expression ng mga nanay na mga magulang na galit na. Huwag kang tumigil, itiwari kita, bibitin kita patiwari kita. Pabaliktad daw patiwari ka. Yun daw yung pag hindi tayo nag-confess, yun yung agony of unconfessed sin. Sabi niya rito, before finding relief,
David reflect on a time when he kept his sin a secret. Kasi ito nangyari ito noong nung nakita niya si Bathsheba. Alam na, doon nagkaroon ng matinding trial si King David. Nung nakita niya si Bathsheba na naliligo, ay nagkaroon siya ng hidden desire. Ang ginawa niya doon, aside from kinuha niya na maging concubine niya, pinain pa niya si Uriah, yung asawa niya doon sa gera. Kaya doble-doble yung kon niya. Kaya nagsapol siya ng yung agony sobra. Kaya sabi niya doon na nung nakita niya si Bathsheba, tinawag niya itong mga servant niya, na tawagin niyo at ayun, dinalaw niya si Bathsheba at nagkaroon sila ng relasyon. Tapos dumating itong si Uriah, tinatawag niya doon sa palasyo, sabi niya na dito ka muna. Pinainom niya, pinag-celebrate sila para pag nalasing niya, uutosan niyang umuwi kasi nagdadalang tao na si Bathsheba that time. Para kung uuwi si Uriah at magtatabi sila, di parang kay Uriah yung dinadala ni Bathsheba. Kaya lang ginawa naman ni Uriah dahil against sa law ng Israel na while they're in the war, hindi ka pwedeng umuwi sa bahay mo at lalong-lalong hindi pwede na tumabi ka sa asawa mo while they're in the war. Yun yung law. Kundi papatayin ka. Kaya ang ginawa ni Uriah, para hindi ako magkasala, natulog siya doon sa mga post ng guard. Nung nalaman ni King David na hindi siya umuwi, the following night, nag-celebrate na naman sila, pinainom na naman nila si Uriah. Nung lasing na naman si Uriah, umuwi ka at bisitahin mo ang pamilya mo. Hindi na naman siya umuwi dahil nga ayaw niyang magkasala. Kaya ang ginawa ni King David, kung ayaw mo, sabi niya, okay, gumawa siya ng sulat, tapos sinil niya, ibigay mo ito kay Abner, sabi niya, pero ang nakasulat doon, nung binasa ng captain niya, sabi niya, ilagay mo siya sa front-line. Doon sa pinaka-matinding labanan. Yun ang ginawa ni Abner, dinala niya doon sa front-line si Uriah, sa matinding labanan, at doon namatay si Uriah. At nung namatay na, sasabihin niyang balo na ito si Bathsheba, pwede ko na siyang kunin na maging concubine. Pero dumating naman si Prophet Nathan, sabi niya doon, alam mo ba na mayroong, sabi niya, na mayroong isang mayaman na dumating sa isang, inisita niya yung isang tao, sabi niya, at nagugutom siya, ang kinatay nila yung kaisa-isa niyang tupa. Ano ka lang yung other is maraming tupa, pero yung sabi naman ni King David na ang parusa ng tao niya ay kamatayan. Sabi niya, dapat parusa ng tao niya ng kamatayan. Sabi ni Prophet Nathan, ikaw yung tao niya. Kaya doon nagkasala si King David. Kaya yung pagkekip niya ng kanyang kasalanan is naging agony sa kanya. Doon sa verse 32, verse 3 to 4. Kaya sabi niya doon na before finding relief, David reflect on a time when he kept his sin a secret. He described this as a physically and emotionally exhausting. Hindi lang daw yung physically, kundi emotionally nakakapagod pag hindi tayo humingi ng forgiveness sa ating Panginoon. Amen? So pwedeng yung, di ba si King David may sakit pa yung anak nila, nag-mourn siya. Tapos nung namatay na yung bata, nag-bisap na naligo. Yeah. Pwedeng way niya yung kasi parang yan, fruit ng kanyang kasalanan yung bata. Pwede, pero part pa rin ng agony yun. Dahil bakit? Sino yung may anak na gustong mamatay? Hindi ba napakasakit mo? Kaya tinawag na agony. Dahil yun yung naging
naging punishment niya. Yung first na child nila ni Bathsheba, kinuha ng Panginoon. Dahil doon sa pagsalang-sal niya sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi rito, and then yung servant ni David, ayaw kumain ni David na ilang araw na nakagapan na ganyan sa semento. Sabi niya na, bakit ayaw niya kumain na? Ayaw niya, pero nung nakikinig, yung dalawang servant niya nag-uusap, nagbubulungan. Siyempre, natatakot silang magsabi na patay na yung anak ko. Ano na? Sasabi sa kanya. Naramdaman naman ni King David na sa kanyang spirit, na siyempre, nagbubulungan ito. Wala na ba yung bata? Sinabi na nila, ayun, bumangon na siya, naligo na at kumain. Yun yung kwento doon. Pero, the agony of unconfessing is, sabi niya rito, ito yung agony ng unconfessing. Amen? Kaya sabi niya rito, ang agony ng confession is described this as a physically and emotionally exhaustion. This is a metaphor like bone wasting away and vitality drying up like a summer drought. It highlights the denial create an inner turmoil and distance from God. See? Parang mayroon ng inner turmoil, yung parang kaguluhan, hindi ma-explain na walang kapayapaan. Yun yung kondon, and yung parang ramdam niya, napakalayo niya sa Panginoon. Yun yung tawag nito, agony of unconfessing. Kaya wag tayong magtago, dahil wala naman tayo magtatago sa Panginoon. Anong gagawin mo itago? Ayun na lang gawain ng kaawa yun yung tinatawag na pride. Na maski na ayaw mo pa rin i-confess. Yun yung gawain ng kaaway. Ikikil niya ngayon yung yung peace mo, i-steal niya yung kapayapaan mo, at papatayin niya yung yung health mo. Amen? Yun yung gawain ng kaaway, mga kapatid. And then another is yung tree. Anong sabi ni Pastora sa tree? Yeah, see? Yung relief ng confession naman ito. Noong nasa nag-agony yung si King David, sabi niya rito, the turning point comes when David decided to openly confess his transgression rather than covering them up. See? Saka lang siya na-relief nung humingi na siya ng kapatawaran sa ating Panginoon. Pero nung itinatago niya, talagang yung physical at emotional niya, talagang tawag nito, talagang nagsasapon. Saka lang daw siya nakakaroon ng relief nung humingi na siya ng tawad. Kaya huwag na natin yung mga kapatid na tayo ay hindi makatulog sa gabi, wala tayong kapayapaan, wala tayong good health, dahil it's not enough to sleep. Huwag na natin hintayin na magsapor tayo, mag-agony tayo. Dahil lang sa uncovered na sin o kaya yung unconfessed na sin. Ang message dito is kung magkasala tayo, i-confess na natin kagad sa Panginoon. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya doon lang na-relief si King David. Doon sa verse 32, verse 5 to 7. Sabi niya, the turning point comes when David decided openly confess his transgression rather than covering them up. He notes that God instantly forgive the guilt of the sin. See? Pag humingi daw tayo ng kapatawaran, He is faithful and just to forgive your sins. Amen. Gagaan kagad yung pakiramdam mo. Yung bigatin mo, kapatid, mawawala na. Hindi mo na gaya ng pinapasan yung daigdig. Amen? And then, ano yung last? Anong sabi niya doon? Doon sa verse 32,
chapter 32, verse 8 to 11, ang sabi niya doon, number 4. Yeah? Forgiveness leads to guidance. Pag humingi daw tayo ng tawad, dahil napatawad na tayo ng ating Panginoon, hindi lang niya tayo napatawad, i-guide pa niya tayo. Sabi niya rito sa verse 8, sabi na, I will instruct you and teach you in the way you should go. See? Pag humingi tayo ng tawad, matatanggal na yung bigatin mo, dahil na-uncover na yung sin mo, matatanggal na yung bigatin mo, matatanggal na rin yung guilt feeling mo, at sabi niya rito, i-instructan pa tayo ng Panginoon at tuturuan niya tayo kung saan tayo dapat pumunta. Amen. Ang ibig sabihin, kung ano ang dapat nating gawin, mga kapatid. The Holy Spirit will gonna guide us. Sabi rito, forgive leads to, anong sabi mo, sister? Forgiveness leads to guidance. See? Sabi niya rito na, I will guide you with my eye. Ang Panginoon, siya yung magiging ilaw natin. Sabi niya doon sa Psalms 90, ano yan? Sa may lamp and light of our path, ang ating Panginoon. Amen? Sabi rito, anong sabi niya doon sa Psalms 32 verse 9? Yeah. Ang sabi niya doon na hindi daw huwag na tayong magmatigas na kagaya ng kabayo at saka yung anong Tagalog ng yung maliit na kabayo? Donkey! Donkey English naman yun. Asno. Asno! Huwag tayong maging isang gaya ng kabayo at asno na walang alam. Sabi niya dito, do not be like a horse or mule which have no understanding, which must be harnessed. Na saka lang siya sumusunod kung mayroong, di ba yung kalabaw? Nalalagyan ng ganito dito. Kasi pag ayaw sumunod, igaganon mo lang siya pang masakit. Sino ba yung masakit? Isusunod ka, ganon yung kalabaw. Parang yung asno, tsaka horse, ganun sila na kailangan mo pang gamitan ng para lang sumunod. Mas masakit yung ginagawa sa Thailand, yung mga elephant. Hindi yung nila, pampasunod nila, meron silang stick na may spike na ganito kahaba. Yung parang taro ng sa manok. Tinutok-tok nila sa ulo pag para sumunod yung elephant. That's animal cruelty. Oo. Kaya tinatsak-tsakan ng Oo, talaga. Sa Thailand, pinakita yung caretaker, pinapakapakan nung puno na yung elephant. Siyempre, isang apak pa lang, di pisa na yung lamang loob ng tao. Ilang beses sinapakapakan, tapos yung kanya, yung trunk niya, talagang ginagano, tapos sinahampas na yung tao. Siguro dahil, sabi nga ni brother, na yung hindi naman yung bit yung nagpapakwan sa kanila, kundi yung may tari raw. Nasa ulo. Siyempre, masakit naman yun, ha? Oo. Kaya sabi ko, hindi ko dapat yung kalusin. Opo, pinaalos na yung caretaker. Ano yung susunod sa akin? Yeah, see? Sabi niya dito sa verse 10, chapter 32 verse 10, sabi niya, many sorrows shall be to the wicked. Lahat daw ng paghihirap dun sa mga makasalanan. Pero sabi niya man dito, but he who trusts in the Lord, mercy will surround him.
kung sino naman daw ang nananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon, makakatagpo ng kapayapaan. Amen? Purihin ang ating Panginoon. And then, dito na mag-e-end. Sabi niya, the end goal is rejoice together. Ha? In Psalms 32 verse 11, anong sabi niya? Kaya purihin ang ating Panginoon. Pag tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon sa ating mga nagawang hindi nayon sa kanyang kalooban, talagang magkakaroon tayo ng joy. So sabi niya rito, be glad in the Lord and rejoice. Hindi lang pala joy, kundi rejoice. Ang rejoice kasi is 100 times more than joy. Sobrang joy yung rejoice. Sabi niya rito, you're righteous and you righteous. Sabi niya rito, be glad in the Lord and rejoice. Tayo na humingi na ng tawad sa ating Panginoon, na hindi tayo nagkekep ng ating mga kasalanan, na hindi tayo nagsasilent sa ating mga nagawang hindi na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo ito, sabi niya, be glad in the Lord and rejoice, you are righteous. Tayo, ano na nga ba yung righteous sa atin kanina? Tayo yung nasa tabi ni Theos. Ang Theos is a Greek word of God. Tayo ay nasa tabi ng God, righteous. Sabi niya rito na, be glad in the Lord and rejoice as righteous, na tayo nakasama ng Diyos. And shout for joy. Pwede mong ipagsigawan. All you upright in heart. Amen. Puri ng ating Panginoon. Na mayroong matutuwid na puso. Amen. Purihin ng ating Panginoon. I hope na mayroon tayong tutunan sa ating lesson tonight. Ano yung natutunan natin? Na hindi dapat natin i-keep yung mga kasalanan. Pag nakagawa tayo ng hindi naayon sa kalooban ng Panginoon, o let's say na tayo na yung inagrabyado, we still need to confess. Amen? Dahil magre-rejoice tayo, mga kapatid. Mawawala yung sinabi ni King David na agony, mawawala yung mabigat na tawag dito. Pasanin yung parang ang bigat ng kalooban ng pakiramdam ko. Mayroon yung gano'n, nararamdaman natin yun, di ba? Mawawala yon if we confess our sin. Amen? Maraming salamat mga kapatid. Mayroon po kayong katanungan doon sa mga pinag-aralan natin. Clarification. Dahil kung hindi, at kung mayroon kayong prayer request, pwede nyo pag-pray natin at tayo ay aawit muli ng papuri sa ating Panginoon. Bago yung closing prayer, and it is also again volunteer. Amen? Yeah. Tumulog sa ating Panginoon. Tama yung song ito ngayon sa ating pinag-aralan ngayon. Ikaw ay mamasdan.
Yes, Father God, in the name of Jesus, patuloy, Panginoon, na pagharian mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa amin. Patuloy, Panginoon, na kayo ang mag-guide sa amin, Panginoon, sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Hallelujah. And without you, Lord, we are absolutely nothing, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pinag-aralan, Panginoon, nawa, Panginoon. Pag nagkamali kami, Panginoon, nakakumit kami, Panginoon, ng kasalanan, nawa, Panginoon, na naipractice po namin at humingi kagat-pag sa inyo ng kapatawaran ng Panginoon. Para tanggalin mo po lahat, Panginoon, ng bigatin, Panginoon, lahat ng guilt, Panginoon, na aming mararanasan, O God, at papalitan mo ito, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, beyond understanding, O God. Maraming salamat, Panginoon. At sa aming pansamantalang pag-iwala, Panginoon, aming dalangin ng Diyos na kasabasan mo, Panginoon, ang bawat isa sa aming Panginoon. Dahil pa, Panginoon, ang aming pangyapat sa aming uuwian, Panginoon, nagligtas at payapa, O God. Aming pagbigayo, O God, let your traveling mercy be upon us, O God. Continue, O God, to cover us, Father God, with your precious blood. Sa darating na naman, Panginoon, na linggo, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At ang sinasabi ko sa isa, ay sinasabi ko sa lahat, na ang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo at ang pakikitisan ng Banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat ngayon at magpakailanman. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na,